Ang problema, marami sa mga paborito nating merienda ay hindi healthy. Halimbawa na lang, ang paborito nating tinutusok-tusok na fish balls. Bukod sa posible itong makakuha ng dumi dahil na inilalako ito sa kalsada, kadalasan puro extender at preservatives din ito. Kaya naman this morning mga kapuso, ituturo namin sa inyo ang isang fishball recipe na gawa talaga sa sariwang isda, ang tilapia fish balls. Ang mga sangkap nito, 2 pirasong tilapia na pupwede nang ipa-fillet sa palengke, 1/4 cup ng hiniwang luya, tig-kakalahating tasa ng tinadtad na carrots, patatas at bawang, tig-1 tasa ng harina at cornstarch, at 1 tasa rin ng canola oil. Magandang umaga po mga kapuso at kasama ko po ngayon si Chef Anton po at tuturuan niya tayo magluto ng mga favorite ng mga Pinoy, mga merienda. Yes. So this time, gawa tayo ng healthy fishball recipe without any preservatives, additives. Nagpainit na ako ng tubig dito. So ang gagawin natin ngayon is lalagyan na natin ang ating fish. Alright. Tapos, lalagyan na natin ang ating Asin to taste. Yeah. It will take around mga 20 to 25 minutes hanggang sa maging ready na siya. Or ready na siya? Yes. Okay. So, pwede na natin siyang i-kuha. Pagkatapos natin himay-himayin, lagay na natin siya sa ating blender. So, lagay na tayo ng ating egg. Yan. Okay. So, ready na. Ready na. Pwede na. Ilalagay natin siya sa ating bowl. Ako na? Ako na talaga? Yes. Ayan, maglagay daw ng flour sa kamay bago bilugin. May options tayo, no? Yes. We can freeze it first and then fry it. Yes. Pero pwede naman na after natin i-roll, pwede na direct to. Pwede na, yes. Pwede naman pala. So, sa mga nagmamadaling kumain, yun po yung technique. Yan. So, pagkatapos natin i-fry kanina, ito na. I-plate na natin. Yes. Sa halagang 80 pesos lang, 4 na tao na ang makakakain ng ating healthy tilapia balls. Ang isa pang merienda na paborito rin nating mga Pinoy, ang ginataang bilo-bilo. At ang paborito nga ng marami, ang galapong o yung tinatawag nating mismong bilo-bilo. Pakukuluan ito sa gata tsaka lalagyan ng napakaraming asukal. Mukhang hindi talaga ito healthy. Kaya naman ang sunod naming ibibida mga kapuso, ang sugar-free ginataan. Ang mga sangkap, 1 tasang gata, tigi 1 tasa ng hiniwang kamote, gabi, kalabasa, saging, at langka, binilog-bilog na galapong o yung tinatawag nating bilo-bilo, at 1 tasang sago. Okay, so ang first natin gagawin is, naglagay na ako ng tubig dito. Aantayin ko siyang medyo uminit. Kung ready na siyang medyo malapit ng kumulo, nalagay ko ng ating kalahati ng ating gata. Pwede na natin ilagay ang ating kamote. And then we have Or gabi. gabi. Which is yung pangpalapot natin. Ating kalabasa. Ito yung bago. Yes. This is the alternative dun sa ube. Sa ube. Yes. Hindi naman ito malalayo dun sa lasa na gusto natin sa ginataan. May natural sugars na kasi siya. From the langka, the bananas. Exactly. Tama. Very good. Nag-aaral ako kanina eh. So, ang next na step natin is Magdagdag na. dagdag ng gata. Then, lagay na natin yung ating Saging. saging. And then next is lagay na natin yung ating bilo-bilo. Finishing touches na lang. Right. Our Sago. So, ito na siya. Instead na purple, ito yung itsura niya. Ang nagasto sa pagluluto ng sugarless ginataan, 120 pesos. Good for 5 na yan. At ang isa pang merienda na patok sa panlasa nating mga Pinoy, ang steamed rice cake. In short, puto. Kadalasang gawa ito sa malagkit na bigas kaya nakatataba. Tapos dinadagdagan pa ng itlog na maalat. Ang healthy alternative naman namin dyan, ang malunggay puto. Ang mga sangkap, 1 tasang dahon ng malunggay, 5 pirasong itlog, 1 tasang evaporated milk, kalahating tasa ng ginadgad na keso, 1 tasang harina, 1 kutsaritang baking powder, 1/4 cup ng asukal, at kaunting mantika. Ang basic principle na iisipin lang natin dito sa ating tahanan is mix dry ingredients, mix wet ingredients,
i-combine. Yung half portion ng water na yan, ipo-pour lang natin dito. Put our malunggay leaves. It goes to our First bowl. yeah, which is for our wet ingredients. Next step, kunin natin yung ating eggs. Kuha tayo yung ating milk. Now, for our cheese. Okay? So, set aside natin yung ating wet ingredients at patuyuin. Nagbiro lang. Tagal mo tayo, Clark. This time, ito naman yung dry. Dry ingredients na lagay na natin yung ating Powder. baking powder. Sugar natin. Pagkatapos natin paghirapan ng paghiwala yung wet and dry, papasamahin natin. Galing, di ba? Ayan, so ngayon naman, lalagyan natin ng konting oil Yung ating mga molds. Yes. Hindi natin siya pupunuin. Mga 3/4 of the way para may space pa siya sa pag-alsa. pag-isa niya. Tama. Ready na natin siya i-steam. Sa pag-steam, ilang minutes kailangan? Well, usually around mga 20-25 minutes. Kuha tayo ng toothpick. Tusok natin Tusok sa loob. natin, yeah. Kung may wala nang sumama na liquid, ibig sabihin, luto na Luto siya. na siya. Okay na siya. Ang ating malunggay puto, mapagsasaluhan na ng 4 na tao sa halagang 90 pesos lamang. Masarap siya kasi yung hinahanap natin na taste ng fish nandito. Kaya, nako, must try. Tamang-tama lang po yung tamis. Talagang healthy siya at saka hindi nyo nga malalasahan. So, ayaw nyo ng gulay, ito, the best na merienda for you. Perfect. Mga kapuso, likas nga talaga sa atin ang kumain ng higit sa 3 beses kada araw. Pero para less guilt, ang paborito nating mga meriendang Pinoy, gawin naman nating healthy.